Okay, magandang araw pong muli sa lahat ng ating mga viewers at mga subscribers. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe po sa aking channel. Salamat po. Okay, meron po tayo ditong Asahi Model HB1001 gas hub. Built-in type po itong ating lutuan na ito. At tingnan po natin kung anong mga features at anong mga magandang functions ng kitchen hub na ito. So dito may nakasama itong manual kung nakalagay dito kung paano mo ikakabit dito, kung anong sukat at ayan, tingnan nyo, yan yung ating pinakang template kung paano ikakabit dun sa ating kitchen countertop. Ang kagandahan po ng ganitong mga built-in ay less space siya, tsaka napakagandang tingnan sa ating kusina. Kaya madalas makikita mo ito sa mga condo units, sa mga bagong modernong bahay. So ito, tingnan natin, ang kanyang pinakang ibabaw ay stainless steel. Yan, napakakinis kintab. May dalawang switch po yan. So yan, dalawang switch po yan, tig-isa yan bawat isa sa 2 burners natin. Marami pong klase ng built-in cooking appliance. Itong isang ito, pinapakita natin, ito ay isang LPG type ang gamit. So LPG po ang ginagamit natin dito. Tapos yung ibang klase, meron ding tinatawag nating induction type, kuryente ang gamit doon. Tsaka yung coil type, kuryente din ang gamit nun. Okay, testing po natin yung dalawang switches nya. Ito po, ipipihit ko po ng konti. Ayan po. Kung makikita nyo, nagkakaroon agad siya ng spark. Napakagampong iikot ng switches na ito. Hindi po ito katulad ng mga mechanical igniter ang gamit. Napakatigas ipihit. Ito po, napakagaan. Battery powered po ang automatic ignition natin ito. So napakadali pong gamitin ng ganitong klaseng stove. Kaya naman maraming gumagamit ng ganitong mga built-in type na may automatic switches. Tapos battery powered pa siya, kaya madali siyang i-switch. So buksan po natin, tanggalin po natin yung burner. So yan, makikita niyo po yung sa ilalim ng burner niya, may dalawang tube. Yung sa gitnang tubo, yun yung sa center burner natin. At yung sa outer line, yun yung ating para dun sa pinakamalaking bilog na burner. So ito naman po yung lagayan ng ating battery, ng ating ignition switch. So may lock po ito dito sa gitna para mabuksan natin yung pinakanlagayan ng baterya. So push lang po natin ng konti para mabuksan. Yung po nakalagay na baterya dito ay size D. So ito po yung mga kadalasan ginagamit nung araw sa mga flashlight tsaka sa mga radyo. Although bihira ang gumagamit ng mga radyo ngayon tsaka mga flashlights, makakabili ka pa rin ng ganito sa mga bilihan ng mga baterya sa mga mall, sa ganyan. So pag pinihit mo ang switch ng ating cookware na ito, tapos hindi na siya nag-ignite, malamang kailangan mo nang palitan yung baterya. So mas madali lang malaman kung kailangan na magpalit ng baterya nito. Okay, tingnan din po natin yung pinakang adjuster ng air inlet natin. Ito po yung adjustment nung hangin na ipapasok natin, kung mahina o mas madaming hangin ang ipapasok natin sa pag-adjust ng apoy natin. Tapos ito po naman tubo na ito. Ito yung pinakanlagayan natin ng LPG hose. Yan, tapos ito yung kulay black na yan, yan yung rubber seal natin para hindi siya mag-slip dun sa ating countertop. At saka na rin yan yung pinakang rubber seal natin sa sa ating countertop. Okay, ibalik na po natin yung ating mga burners.
Matibay po ang mga varnish natin ito kasi ito hindi mga ordinaryong metal na ginagamit. Yan. Tapos yung pinakang gitna niyan, brass po ang gamit dito, yung tanso po na na burner. Kaya mas tumatagal po ang ganitong klase ng metal kaysa dun sa ordinaryong steel. Mas madaling masira yung ganong klase kaysa sa ganitong klaseng burner. So yan po yung pinakang cap sa gitna niyan. Yan. Lagay po natin yung pinakang niya. Yan yung pinakang tri-bit natin. Steel din po yan. Powder coated. Tapos ito yung ating pinakang tri-bit adapter. Na kung sakaling maliit lang po yung ilalagay natin na kaldero o maliit yung pot na ilalagay natin, gagamitan natin ng ganitong adapter para kumasya. Sumakto dun sa ating tapat ng burner. Ito testing po natin ating glass kettle. Yan maliit lang po yan kaya nilagyan natin ng tri-bit adapter para sumakto dun sa gitna ng ating burner. So yun po, kung gusto niyo mas maganda at may budget naman kayo, built-in type po ang bilhin nyo para mas magandang gamitin. Thank you.